Ito na pala mga ka-farmers yung talong na halos 2 buwan na pinabayaan ko. Simula noon kasi na tumaas po yung diesel at saka bumaba po yung presyo ng talong. So hinayaan ko po ito. Naging ano kasi umabot kasi yung presyo ng diesel noon na 137 ang litro, tapos yung presyo naman ng talong ay 20 to 15 pesos lang kada kilo. Kaya noon na masyado pong tag-araw, so hinayaan ko, hindi ko na po inalagaan. Tapos may mga natira pong bunga na gumulang na. So yung ginawa ko, tinalian ko po ito mga ka-farmers ng baka. Tapos kinain po ng mga baka yung mga luma niyang bunga. So kumakain po kasi yung alagang mong baka mga farmers ng talong. Tapos yung sabi ko nga noon nakaraan na balak ko na iraton. Pero kasi na inabutan po kasi ng ulan noon, yung nairaton ko ay yan dyan lang, ilang plat lang. Tapos nung inabutan po kasi ng ulan ito, nakita ko po na dumami po yung kanyang bulaklak. So hinayaan ko na lang po mga ka-farmers, no, hindi na naituloy yung pagraraton ko. Tapos nagkaroon po kasi siya ng bagong talbos sa malapit po sa kanyang mga puno. Kahit hindi pa ito mga farmers nabunuan simula po nung 2 buwan na hinayaan ko. Tapos hindi rin po ako nakapag-spray kahit anong insecticide at foliar. Nung napansin ko dumami po mga farmers yung kanyang malilit na bunga. Tapos nag-update ako sa presyo ng talong. Ganun pa rin, mababa. So tuloy pa rin, hinayaan ko pa rin ito mga farmers. Hindi ko na siya niraton kasi nakita ko naman na naging bago po yung kanyang mga talbos. So nung nakarang araw, so inikot ko po siya. Ito po yung napansin ko mga ka-farmers, no. Nagkaroon po siya ng ah, medyo maraming bunga. Kaya lang ganito lang po talaga yung karamihan yung size niya, yan oh. Yan. So matambok siya na maiksi. So yung presyo pa rin ngayon mga farmers ng talong ay mura pa rin, no. Sabi ko sayang. So haharbisin ko tsaka ilalako lang, no. Kasi ito walang kapital to mga farmers, halos libre, libre kasi ito. Wala pa akong ginastos dito na abono at saka insecticide, kaya hinarvest ko. So ilalako ko lang to mamaya, so gagamitan ko po ng tricycle ko. So pansin nyo naman yung mga sanga nya, so nakadapa pa sa pagitan. Yan nga sabi ko dati na iraraton ko para matanggal po yung mga sanga nya na nakalapat sa gitna, dahil nga po ito tinalian ko kasi nung nakaraan ng baka, kaya yung ibang sanga niya nakanda putol. So ngayon hinayaan ko na kasi kung ngayon pa lang ako raraton, panay na po yung ulan. Tapos maganda na po yung mga sanga niya. Yung kulang po dyan mga ka-farmers ay abono na lang at saka mag-i-spray ng mga foliar at saka insecticide. So ito naman po yung niraton ko. Ayan o, pansin nyo mga ka-farmers, yan. Yan na po yung itsura niya. May mga sanga na at saka malilit na bunga. Pero ito hindi pa ito naabunuhan at wala ding spray. So yun nga, sabi ko pinabayaan ko muna. Ayan naman yung mga in-update kong nakaraan, yung luma kong sili at nauna kong nakarang taon na ampalaya. So ito naman yung kasunod. So paano na rin yan, palipas na rin po yung ampalaya ko. Kaya nung last update ko, bubunutin ko na po yan mga farmers, yung ang sabi ko. So tuloy-tuloy kasi yung ulan hanggang sa nagawan ko rin ng video dun sa na nagpa rastilyo ko, nagpa traktor. Kaya lang hindi ko na rin po na hindi pa ako nakapag-plot para sa tataniman ko ng panibagong talong at iba't ibang mga gulay kasi tuwing hapon sunod-sunod na po yung ulan. Nagiging malagkit na po yung lupa, kaya kailangan ko muna mga farmers mag-timing, no, na uminit man lang sana kahit isang buong araw para makapag-plat ako. So ito yon mga farmers, yung resulta na akala ko na hindi siya magbibigay ng bunga, pero ngayon so magkakaroon tayo ng produkto na libre. Ayan o, kanyang mga bunga mga farmers, ang dami yan.
So may napitas na ako doon, siguro nakadalawang basket na ako. Yan o, diba? Medyo marami-rami yung kanyang mga bunga kahit napabayaan. So malaking blessings to mga farmers, no. So yun lang po ang in-update ko po sa inyo ito. So yung gagawin ko po dito na mga farmers ay pagkatapos ko mag-harvest, mamayang hapon kung maganda yung panahon, mag-spray na po ako dito. Tapos susunod na araw, aabunuan ko po ito. So unang abuno na i-apply ko muna dito mga ka-farmers, 1620. After 4 days or 3 days, so magta triple 14 na tayo, no. Sunod-sunod na po yun kada isang linggo ang pag-apply ng abono hanggang sa gumanda na talaga yung kanyang talbos. So mag-spray na lang tayo ng fungicide at saka mga foliar. So yan lang po mga ka-farmers.